Gohan walang nagawa sa lakas ni Jiren. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 13 ng Dragon Ball Kakome. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang Chapter 13 ng Dragon Ball Kakome, pero bago ko ito simulan ay mag-recap na muna tayo. At sa last chapter nga ay ating nalaman ang pagkakakonek-konekta ng bawat universe, kasama na nga dito ang Universe 19 na tinatawag nga nila itong Triplets Universes. At sa last panel nga din ng chapter na ito ay ipinakita kung paano nga hinamon ni Gohan si Jiren para lumaban sa kanya. Dito na nga papasok ang chapter 13 na pinamagatang Jiren vs Gohan. Sa unang panel nga ay ating makikita dito si Gohan na talagang seryoso na sa point na ito. Salita nga dito si Gohan at sinabi nito na gusto na nga daw niyang ma-reach ang limit niya, at wala na nga daw itong iba pang ibig sabihin, pero kahit na ganun ay ibibigay na nga daw niya ang lahat. Si Jiren naman ay parang seryoso na nga din sa mga moment na ito. Si Toppo naman ay nagsalita dito at sinabi nga nito sa Angel na kasama nila na protektahan nga nito ang planetang ito, na agad naman sinanayunan dito ng Angel. Dito nga ay nagpalabas ng parang barrier technique ang Angel para nga maiwasan ang pagkasira ng planeta na ito. Sa point na ito ay naghanda na nga si Gohan para umatake kay Jiren at mabilis na nga itong sumugod. Kahit nga sobrang bilis na pag-atake na ang ginawa dito ni Gohan ay madali nga lang itong naiwasan ni Jiren. Tinundan pa nga ni Gohan ang atake niya ng isang malakas na Galactic Donut na agad naman niyang pinang-atake kay Jiren. Pero wala pang isang segundo ay nagawa na pala ni Jiren na makalapit ng sobrang bilis sa lokasyon ni Gohan at inatake nga niya ito ng isang malakas na suntok na rektang tumama sa mukha dito ni Gohan, dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Ngunit ginamit nga ni Gohan ang impact na natanggap niya kay Jiren para nga lituhin ito sa pamamagitan ng pag-bounce nito sa barrier. Ngunit kahit sobrang bilis na nga na pagdalaw ang ginawa dito ni Gohan ay tinamaan pa nga rin si Gohan ng isang atake na nagmula kay Jiren na talagang nagpahina sa ating bida. After nga ng atake na yon ay talagang ramdam ni Gohan ang sakit na naidulot ng atake sa kanya ni Jiren. Habang nagsusuka na nga dito si Gohan ng dugo at hindi nga ito makagalaw ay nilapitan nga siya dito ni Jiren at kinapitin nito ang ulo ni Gohan at dahan-dahan nga niya itong tinaas. Sinabi naman ni Gohan sa isip niya na hindi nga daw siya makagalaw at nakita nga niya dito si Jiren na naghahanda na naman ng isang malakas na pag-atake. At wala pang ilang segundo ay tinamaan na nga dito si Gohan sa mukha ng sobrang lakas na suntok at sinundan pa ni Jiren ang atake niya ng isang malakas na sipa na talagang nagpatalsik sa ating bida. Si Gohan nga ay parang naguguluhan sa mga nangyayari at sinabi nito na hindi nga daw pwede na maging ganito lang ito. After nga ng pagtalsik dito ni Gohan ay dahan-dahan nga ulit tumayo ang ating bida, si Toppo naman ay namangha sa lakas ng pangangatawan na meron si Gohan. Pero sa point na ito ay naghanda na nga ulit si Gohan, sumugod na nga ulit ito kay Jiren ng isang pag-atake, ngunit bago pa nga lang mag-react si Gohan ay tinamaan na nga agad si Gohan ng isang sobrang lakas na suntok dahilan kaya nga ito ay tumalsik na naman ng malayo. Pero habang nasa ere dito si Gohan ay naghanda na nga ito ng isang pag-atake at ito nga yung Kamehame niya at sobrang bilis niya itong nirelease na rektang tumama kay Jiren. Pero naka-counter na naman dito si Jiren ng isang malakas na uppercut na rektang tumama kay Gohan dahilan kaya nga tumalsik na naman ito ng sobrang layo. Ngunit kahit na sobrang lala na ng tama dito ni Gohan ay nagawa pa nga rin itong tumayo. Dahil sa ginawa ni Gohan ay naalala nga ni Jiren ang past niya. At dito nga ay nagkaroon ng flashback kung saan ay ating makikita dito ang batang Jiren na nag-training. Noong pa nga lang ay hindi nga talaga maalam sumuko itong si Jiren kahit na nga siya ay nahihirapan na sa isang laban. Salita nga dito si Jichen na master ni Jiren at sinabi nito na ang pakikipaglaban nga ay kulang pa rin para maging malakas ang isang mortal. Kailangan mo lang ay magkaroon ng dahilan o pinaghahawakan kung bakit gusto mong manalo sa isang laban. At dahil nga sa mga narinig ni Jiren ay nagulat nga ito. Sagot nga dito ni Jiren na ano nga daw ba ang pinagsasabi nito. Wala naman daw siyang pwedeng paghawakan kasi nga wala na naman daw siyang mga magulang. At dito nga ay umatake na ulit si Jiren kay Master Jichen ngunit sinampigan nga lang siya nito at sinabi nga dito ng master niya na kalokohan, ang ibig sabihin ko lang ay kailangan mong lumaban para sa mga mahahalagang tao at para sa minamahal mo, hindi mahalaga kung ilan sila at kung madami sila. Dahil ang araw na wala ka na talaga, yun yung araw na wala kang pinaglalaban na kahit ano. At yun ang apoy na nasunog sa puso mo na magre-resulta ng pagkawala ng kagustuhan mo sa isang bagay. Kaya wag mong antayin ang panahon na mismong minamahal mo ang malagay sa sitwasyon na maaari silang mamatay o sila ay nasa kapahamakan, tapos ikaw ay walang magagawa. Kaya sikapin mong maging malakas para once na dumating ang panahon na yun ay magagawa mong lumaban para sa kanila.
At dahil nga sa mga sinabi ni Master Jichen ay talagang napaiyak na nga dito ang batang Jiren. Sa point na ito ay balik ang scene sa present at tinanong nga dito ni Jiren si Gohan at sinabi nito na bakit pinipilit mo pang tumayo Son Gohan. Sagot nga dito ni Gohan at sinabi nito na dahil kaya ko pa. Sa sinabi nga ni Gohan ay sobrang nainis nga dito si Jiren at nagpalabas na nga ito ng sobrang lakas na chi at naghanda na ulit para lumaban kay Gohan. Si Gohan nga din ay naghanda na din sa point na ito. Sobrang lakas na chi nga ang pinapalabas dito ni Gohan ngunit mabilis nga itong sinampal ni Jiren ng sobrang lakas. At habang nasa ere pa si Gohan ay sinundan pa nga ni Jiren ang atake niya ng isang malakas na suntok na rektang tumama sa mukha ni Gohan dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. At sa moment na ito habang hindi pa makagalaw si Gohan dahil sa atake na natanggap nito kay Jiren ay mabilis nang ginamitan ni Jiren si Gohan ng isang teknik na nagpatayo dito kay Gohan. At after ng ilang segundo ay sobrang daming pag-atake nga ang rektang tumama kay Gohan. Dahil sa atake na pinakawala ni Jiren ay nawala na nga dito ng malay ang ating bida, ngunit ginising nga ulit siya ni Jiren at inatake nga siya ulit ng sobrang lakas na pagsipa na talagang nagpaluhod dito kay Gohan. Salita nga dito si Jiren at sinabi nito na paano kung isang araw puntahan ang planeta mo ng isang God of Destruction na may layunin na patayin ka or bawasan ang kaibigan mo, may magagawa ka ba? At paano ka makakasigurado na kaya kang iligtas ng simpleng pakikiusap? Pero sa moment na ito ay may napansin nga si Gohan na kakaibang bagay na pumasok sa loob ng barrier na talagang kinagulat niya dito. Ito nga yun mga kalaban nila sa planetang ito. Si Gohan nga ay nagsalita dito at sinabi nito na kailangan kong tumulong. Sagot naman dito ni Jiren na hindi, magtiwala ka sa mga kakampi mo, at ikaw ay wala din magagawa dahil nasa kalagayan mo ngayon. Sa point na ito ay sila Toppo, Daispo at ang ibang troopers na nga muna ang bahala sa mga kalaban na ito. At sa moment na ito ay nagsalita nga ulit si Jiren at sinabi nito na ito na ang huling pagkakataon na tatanungin kita Gohan, bakit mo pa pinipilit tumayo? At dito nga ay naisip ni Gohan ang lahat ng kanyang minamahal sa buhay. Dahil dito ay parang nasense nga ito ni Jiren dahilan kaya nga ito ay napangiti pero kahit na ganun ay naghanda pa nga rin si Jiren ng isang malakas na pag-atake. At sinabi nito sa tingin ko ito na ang oras at nagpapawala na nga ito ng sobrang lakas na pagsuntok na rektang tatama kay Gohan. Ito na nga guys ang buong lakas ni Jiren. Pero sa moment na ito ay nagawa nga itong maiwasan ni Gohan at nag-counter nga ito ng isang malakas na pag-atake din na rektang tatama kay Jiren pero naiwasan nga din ito ni Jiren. Pero sa kasamaan palad ay gumamit nga ulit si Jiren dito ng parang magic ability na nagpawala ng malay dito ng ating bida. Makikita nga natin dito si Gohan na wala ng malay at natalo nga ito kay Jiren. Salita naman dito si Toppo at sinabi nito na 2 taong training at paghahanda para pigilan ang isang gods na nag-training ng halos million of years.